Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 6 na po o sex pataas at miyembro ng SSS o GSIS, meron akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong Nobyembre 25. Maraming retirees ang hindi pa alam na may mga bagong payout na. Ipinamimigay na ngayon at kung hindi kayo maingat, baka hindi ninyo makuha ang tamang halaga na para sa inyo. Nabalitaan ko na may mga kababayan tayo na nakatanggap na ng 5,000 piso sa kanilang pension this month. Pero ang totoo, hindi lahat ay makakakuha ng ganyang halaga. Depende ito sa kung gaano katagal kayo nagbayad ng contributions, kung regular member kayo o voluntary, at kung may mga special adjustments na kasama sa inyong account. Ang problema kasi maraming seniors ang nagulat dahil mas mababa ang natanggap nila kaysa sa inaasahan at may iba naman na hindi pa rin nakakakuha kahit lumampas na ang petsa ng payout. Kaya ngayong araw na ito, uupo tayo ng maayos at parang magkaibigan lang tayong nag-uusap sa kusina at ipaliliwanag ko sa inyo ng malinaw at simple kung ano talaga ang nangyayari sa inyong pensyon. Kung magkano ang dapat ninyong asahan, kailan kayo magbabayad, at paano ninyo masisigurado na hindi kayo makakaligtaan ng mga benepisyo na dapat ay sa inyo. Hindi ito biro mga kaibigan dahil ang pera na ito ay resulta ng mahigit 10 taon, 20 taon o higit pa na pagpapagod ninyo. Kaya deserve ninyo na makatanggap ng tama at kumpleto. Ngayong Nobyembre FA, ang Social Security System at Government Service Insurance System ay nag-issue ng official advisory tungkol sa mga bagong pension, adjustments at payout schedules. Ang dating sistema kasi ay hindi na ganun ka-effective kaya nag-adjust sila para mas mabilis at mas organize ang pagbigay ng mga pension. Para sa SS Retires, ang average monthly pension ngayong taon ay umabot na sa around 75 hanggang 14 depende sa inyong contribution history. Kung kayo ay regular employee dati at nag-contribute ng minimum na 0 pesos, 0 centavos monthly salary credit for at least 20 taon, ang inyong pensyon ay maaaring umabot ng PAM na 0 hanggang PH 000 buwan-buwan. Pero kung mas mataas ang inyong contributions at umabot kayo ng turn taon o higit pa, pwede kayong tumanggap ng 3,000 piso hanggang 4.5 piso every month. Ngayon, mahalaga na maintindihan ninyo na ang halagang ito ay hindi fixed kasi may tinatawag na pension adjustment formula na ginagamit ng SSS basis sa inflation at cost of living. Ang ibig sabihin, pwedeng tumaas ito every few years. Pero pwede rin na may mga instances na hindi lumaki ang adjustment dahil sa economic factors. Kaya importante na regular kayong nag-check ng inyong My Account online para updated kayo sa tamang halaga. Ang GSIS naman ay may mas mataas na average pension kumpara sa SSS dahil ang mga government employees ay may mas structured na contribution system. Ang karaniwang GSIS retier ay tumatanggap ng 2 bonggo hanggang 4 na bonggo sa isang buwan at may mga retires na nakakakuha ng higit pa diyan kung sila ay may mataas na posisyon noon o nag-serve ng mahabang panahon. Ang GSIS ay may tinatawag na retirement gratuity na isang unet-IMI lump na ibinibigay kapag nag-retire kayo at ito ay pwedeng umabot ng 00 hanggang 00 PHP 5,000 o higit pa depende sa inyong service credits. Ang problema nga lang, maraming retirees ang hindi alam na may option silang kunin ng gratuity ng sabay-sabay or i-installment. At kapag mali ang napili ninyo, pwede kayong mawala ng certain benefits or interest earnings. Kaya ang payo ko, bago kayo pumirma ng kahit ano sa GSS office, magtanong muna kayo ng maigi at kung kinakailangan magdala ng trusted family member na makakatulong sa inyo na intindihin ang mga documents. Ngayong Nobyembre, ang payout schedule ay nag-adjust na. Para sa SS, ang mga pensioners na ang huling digit ng SS number ay 0 at isa ay nakatanggap na ng kanilang pensyon noong November 5 to 7. Kung ang last digit ninyo ay 2 hanggang 5, ang schedule ay November 8 to 12. At kung 6 hanggang 9 naman, ang inyong turn ay Nobyembre 13 hanggang 15. Ang importante dito kung kayo ay nag-enroll sa direct deposit through BDO, Land Bank, or iba pang accredited banks, mas mabilis ang inyong payout kumpara sa mga naghihintay ng tsike sa kanilang address. Maraming kababayan natin ang nag-aantay pa rin ng papel na check
At ang problema diyan ay minsan delayed ang postal service o minsan naman ay nawawala pa ang sulat. Kaya ang best move talaga ay mag-enroll na kayo sa electronic disbursement para automatic na ang transfer ng pera sa inyong account every month. Walang hassle, walang pila, at sigurado kayong on time ang inyong pensyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga possible reductions o callbacks na pwedeng mangyari. Yung callback ay nangyayari kapag may overpayment na naganap sa inyong account. Halimbawa ay nakakuha kayo ng mas malaki kaysa sa dapat dahil sa sistema error o dahil may mga contributions na hindi properly recorded. Ang SSS at GSIS ay may karapatan na i-deduct ang sobrang bayad na ito sa inyong future pensions hanggang mabayaran ang buong amount. May mga retires na biglang nakakita na ang kanilang ₱1,000 buwan ng pensyon ay naging 5 lang at hindi nila alam kung bakit. Ang dahilan ay may ongoing recovery ang SS para sa overpayment na nangyari dati. Kaya ang importante kapag nakita ninyo na may sudden decrease sa inyong pension, huwag kayong basta-basta tatanggap, tumawag o pumunta agad sa nearest SSS or GSIS office at magtanong kung ano ang dahilan. Kayo ay may karapatan na malaman ang breakdown ng inyong pensyon. At kung hindi justified ang deduction, pwede kayong mag-file ng dispute or appeal. Mayroon ding mga hidden benefits na hindi alam ng maraming seniors. Halimbawa, ang SSS ay may tinatawag na 13th month pension na ibinibigay every December at ito ay equivalent to 1 month of your regular pension. Kung ang regular pension ninyo ay pa 10,000, ibig sabihin ay makakatanggap kayo ng additional pa 10,000 sa Disyembre. Kaya ang total ninyo sa buong taon ay 10,000 piso ay 13 buwan sa halip na 12. Ang GIS naman ay may mid-year bonus at year-end bonus na ibinibigay sa eligible retirees at ang amount ay umabot ng 5,000 piso per bonus. Pero ang catch dito, hindi automatic na makukuha ninyo ito kung hindi kayo updated sa inyong records o kung may pending documents pa na kailangan isubmit. Kaya importante na every year mag-visit kayo sa SS or GSIS office para mag-update ng inyong information at para sigurado na wala kayong nakakalimutang benefits. Ang tax implications naman ay isa pang importante na topic. Ang SSS pension ay generally hindi taxable. Ibig sabihin ay ang buong halaga na natatanggap ninyo ay sa inyo na walang deductions para sa beer. Pero ang GSE's pension ay may certain conditions, lalo na kung tumatanggap kayo ng additional income gaya ng rental or business income. Kung ang total annual income ninyo including pension ay lumagpas sa DAL at ₱5,000, pwede kayong ma-require na mag-file ng income tax return. Maraming retires ang hindi alam ito at kapag nagkaroon ng tax audit, sila ay pwedeng maharap sa penalties at interest charges. Kaya ang payo ko, kung kayo ay may multiple sources of income, mag-consult sa accountant or tax professional para sigurado na compliant kayo sa lahat ng requirements. Kapag pumupunta naman kayo sa SSS or GSIS office, may mga tips na dapat ninyong tandaan para mas smooth ang inyong transaction. Una, pumunta kayo ng maaga mga alas 7:30 o alas 8 ng umaga para hindi kayo mahaba ang pila. Pangalawa, magdala kayo ng lahat ng required documents na ID, SSS or GSIS number. At kung may specific concern kayo, magdala ng supporting documents gaya ng PACE, contribution receipts, or medical certificates kung applicable. Pangatlo, mag-prepare ng listahan ng mga tanong ninyo para hindi kayo makalimutan ng kahit ano habang kausap ninyo ang officer. At pang-apat, maging patient at respectful dahil ang mga staff ay tumutulong din sa daan-daang retirees everyday. At kung kayo ay mabait at clear sa inyong concern, mas willing silang tumulong ng buong puso. Ang payout strategies naman para ma-maximize ang inyong retirement income ay napakahalaga. Una, kung kayo ay may option na kumuha ng lump at monthly pension, i-compute ninyo kung ano ang mas beneficial sa long term. Halimbawa, kung ang lump ay 3,000 piso at ang monthly pension ay 0 at ang life expectancy ninyo ay mga 50 taon pa, mas makakabuti na piliin ang monthly pension dahil ang total na makukuha ninyo ay 4,000,000 piso at 500,000 piso sa loob ng 5 taon. Pangalawa, kung kayo ay may emergency fund na sapat na, pwede ninyong i-invest ang portion ng inyong pension sa low-risk options gaya ng time deposit or cooperative savings
para may additional interest earnings kayo. Pangatlo, mag-budget ng maayos at iwasan ang impulse spending dahil ang pension ay fixed income. Kaya dapat planado ang gastos ninyo every month para hindi kayo maubusan. Mga kaibigan, ang inyong pensyon ay resulta ng taong-taong pagpapagod at kontribusyon. Kaya deserve ninyo na makatanggap ng tama at kumpleto. Ngayong Nobyembre 2025, siguraduhin na updated kayo sa lahat ng changes, payout schedules at benefits na available para sa inyo. Huwag kayong mahiyang magtanong at laging i-check ang inyong records para walang makalimutan. Kung may mga katanong pa kayo, pumunta sa nearest SSSO's office or mag-check ng official websites at hotlines nila. Ang importante, kayo ay informed at prepared para ang inyong golden years ay maayos at mapayapa. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong video na ito sa inyo. Number